Kamusta kaibigan? Halina at tayo ay maglakbay na puno ng kaalaman at aral. Mula sa mundo ng siyensya, hanggang sa kasaysayan, ating tatalakayin ang iba't ibang paksa na magpapalawak ng ating kaalaman, at magpapaningas ng ating kuryosidad. Kaya kung handa na kayong matuto, mag-relax at mag-enjoy lamang tayo. Tara, at atin ang simulan. Sama-sama tayong mag-explore, at matuto sa ating bagong talakayan. Ang mga Asyano, sa panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Tokugawa, Japan. Ang Edict of Shikoku, o ang patakaran ng paghihiwalay. Sa pagbukas ng mga pahina ng kasaysayan, masisilayan natin ang isang panahong puno ng pagbabago, pagtuklas, at panghihimasok, ang panahon ng paggalugad at kolonyalismo. Isang yugto kung saan, ang mga barko mula sa malalayong lupain, ay naglayag patungo sa Asya, hindi lamang upang makipagkalakalan, kundi upang magukit ng kanilang impluwensya, sa mga sibilisasyong mayaman sa kultura at kasaysayan. Ang Asya, na noon ay sentro ng mga kaharian at kultura, na umusbong ng malaya sa loob ng maraming siglo, ay biglang nakita ang sarili sa gitna ng isang mundong nagbabago. Ang mga Asyano, mula sa mga mangangalakal sa daungan, hanggang sa mga pinuno ng mga imperyo, ay humaharap sa mga hamon at oportunidad, na dala ng mga bagong dating. Halika, at ating susuriin ang mga kwento ng mga Asyano sa panahong ito. Ating aalamin kung paano nila hinarap ang mga pagsubok ng kolonyalismo, kung paano nila ipinaglaban ang kanilang kalayaan, at kung paano ang kanilang mga pamana, ay patuloy na humuhubog sa ating mundo ngayon. Samahan ninyo ako sa isang paglalakbay, upang tuklasin ang mga hindi malilimutang kabanata, ng kasaysayan ng Asya. Ang Edict of Shikoku, panahon ng paghihiwalay sa Tokugawa, Japan. Ang Tokugawa, Japan, isang panahon ng kapayapaan at kasaganaan, ay kilala rin sa isa sa mga pinakamahigpit na patakaran ng paghihiwalay sa mundo. Ang Edict of Shikoku, na ipinatupad noong ika-17 siglo, ay naglayong protektahan ang Japan, mula sa mga banyagang impluwensya. Sa ating talakayan ngayon, ating susuriin ang mga dahilan sa likod ng Shikoku, ang mga epekto nito sa lipunan at kultura ng Japan, at ang wakas ng patakarang ito, na nagbukas daan sa modernisasyon ng Japan. Ang panahon ng Tokugawa Shogunate, isang pagbabalik-tanaw. Ang panahon ng Tokugawa, na sumasaklaw mula 1603 hanggang 1868, ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Japan. Ito ay isang panahon ng kapayapaan, katatagan, at pag-unlad, sa ilalim ng pamumuno ng Tokugawa Shogunate. Pagkakatatag ni Tokugawa Ieyasu. Ang panahon ng Tokugawa, ay nagsimula sa pagtatatag ng Tokugawa Shogunate, ni Tokugawa Ieyasu noong 1603. Matapos ang mga taon ng kaguluhan at digmaan, nagawa ni Ieyasu, na pag-isahin ang Japan, at itatag ang isang sentralisadong pamahalaan. Ang kanyang tagumpay ay nagmarka ng simula, ng isang bagong panahon ng kapayapaan at katatagan, na tatagal ng higit sa 250 taon. Katangian ng pamahalaan, sentralisado at kontrolado ng shogun. Isa sa mga pangunahing katangian ng pamahalaan ng Tokugawa, ay ang centralization nito. Ang shogun, bilang pinuno ng shogunate, ay may ganap na kapangyarihan sa bansa. Ang mga daimyo, o mga lokal na Panginoon, ay pinanatili ang kanilang mga teritoryo, ngunit napasailalim sa kontrol ng shogun. Ang sistemang ito, ay nagbigay daan sa shogun, na mapanatili ang kapayapaan, at maiwasan ang mga rebelyon. Bukod pa rito, ang pamahalaan ng Tokugawa, ay kilala sa mahigpit na kontrol nito sa lipunan. Ang lipunan ay nahahati sa 4 na pangunahing uri: samurai, magsasaka, artisan, at mangangalakal. Ang bawat uri ay may kanya-kanyang papel, at responsibilidad sa lipunan. Ang paggalaw sa pagitan ng mga uri ay limitado, at ang mga patakaran ay ipinatupad, upang mapanatili ang kaayusan at katatagan. Sa pangkalahatan, ang panahon ng Tokugawa, ay isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Japan. Sa ilalim ng pamumuno ng Tokugawa Shogunate, naranasan ng Japan ang kapayapaan, katatagan, at pag-unlad.
Ang sentralisadong pamahalaan na may mahigpit na kontrol sa lipunan, ay nagbigay daan sa shogunate, na mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang mga kaguluhan. Ang binhi ng paghihiwalay. Ang Japan bago ang edict ng 1635. Bago pa man tuluyang isara ng Japan ang sarili nito sa mundo, sa pamamagitan ng edict ng 1635, dumaan ito sa isang yugto ng matinding pagbabago at pagsubok. Ang ika-11 at unang bahagi ng ika-17 siglo, ay nagmarka ng isang panahon, kung saan, ang sinaunang kultura ng Hapon, ay nakipagtagpo sa isang bagong puwersa, ang kanluran. Ang pagdating ng mga dayuhan, at ang bagong kalakalan. Nagsimula ang lahat, sa pagdating ng mga Portuguese noong 1543, sa Tanegashima, na nagdala ng hindi lamang mga kalakal, kundi pati na rin ang mga baril. Ang teknolohiyang ito, ay mabilis na kinopya at pinahusay ng mga Hapon, na nagpabago sa kanilang taktika sa digmaan sa panahon ng Sengoku. Sumunod ang mga Spanish at Dutch, na nagpalawak pa ng ugnayan sa kalakalan. Ang mga dayuhang ito, ay nagdala ng mga produkto tulad ng seda, porselana, at iba pang kagamitan, na nagpalago sa ekonomiya ng ilang rehiyon, at nagpakilala ng mga bagong ideya at pamamaraan. Ang mga daungan tulad ng Nagasaki, ay naging sentro ng masiglang kalakalan, na nagbukas sa Japan sa isang mas malawak na pandaigdigang network. Ang paglaganap ng Kristyanismo. Kasabay ng mga mangangalakal, dumating din ang mga misyonerong Kristiyano, pangunahin ang mga Heswita tulad ni San Francisco Javier. Sa simula, ang Kristyanismo ay tinanggap, lalo na ng ilang daimyo, na nakita ito bilang isang paraan upang makakuha ng daan sa kalakalan, at teknolohiyang kanluranin. Libu-libong Hapon ang nabinyagan, at ang ilang lugar ay naging malalaking komunidad ng mga Kristiyano. Gayunpaman, habang lumalaki ang impluwensya ng Kristyanismo, nagsimulang mag-alala ang mga pinuno ng Hapon. Nakita nila ang katapatan ng mga Kristiyano sa isang dayuhang Diyos at sa Santo Papa, bilang banta sa kanilang awtoridad, sa tradisyonal na relihiyon, at sa katatagan ng lipunan. Pagsulong ng teknolohiya, at ang lumalaking pagkabahala. Ang pagpasok ng mga dayuhan, ay nagdulot ng pag-angat sa teknolohiya ng Hapon, partikular sa paggawa ng baril at barko. Ang mga Hapon ay mabilis na natuto, at umangkop sa mga inobasyong kanluranin. Ngunit, ang benepisyo ng teknolohiya at kalakalan, ay may kaakibat na pagkabahala. Ang mga tensyon sa pagitan ng mga misyonerong Espanyol at Portuguese, at ang kanilang pagtutol sa mga tradisyonal na kaugalian ng Hapon, ay nagpalala sa sitwasyon. Nagkaroon din ng hinala, na ang mga misyonero, ay nagsisilbing panimula, para sa posibleng kolonisasyon ng mga dayuhang kapangyarihan. Sa kabuuan, ang Japan bago ang edict, ay nasa isang kritikal na sangandaan. Ang pagtanggap sa mga dayuhan, ay nagdala ng pagbabago at pag-unlad, ngunit nagdulot din ng pagkabahala sa pagkawala ng soberanya, at pambansang identidad. Ang mga salik na ito, ang nagtulak sa shogunate, na ipatupad ang mahigpit na patakaran ng paghihiwalay, na nagmarka ng isang bagong kabanata sa kasaysayan ng Japan. Ang Edict of Shikoku, isang sagradong bansa, sa panahon ni Tokugawa Iemitsu. Noong 1635, ipinatupad ni Tokugawa Iemitsu, ang ikatlong shogun ng Tokugawa Shogunate, ang Edict of Shikoku. Ang Shikoku, ay nangangahulugang saradong bansa, at ang edict na ito, ay nagtakda ng mahigpit na mga patakaran, upang limitahan ang pakikipag-ugnayan ng Japan sa mga dayuhan. Layunin nitong pigilan ang impluwensya ng kanluran at Kristyanismo sa bansa. Mga layunin ng Edict of Shikoku. Ang pangunahing layunin ng Edict of Shikoku, ay protektahan ang Japan mula sa mga dayuhang impluwensya, partikular na ang Kristyanismo. Nangamba ang shogunate, na ang paglaganap ng Kristyanismo, ay magdudulot ng kabuluhan, at magpapahina sa kanilang awtoridad. Bukod pa rito, nais nilang kontrolin ang kalakalan, at limitahan ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan, upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Mga pangunahing probisyon ng Edict of Shikoku. Pagbabawal sa paglalakbay sa ibang bansa. Isa sa mga pangunahing nilalaman ng Edict ng 1635,
ay ang pagbabawal sa mga Hapon na umalis ng bansa. Layunin ng batas na ito, na pigilan ang pagkalat ng mga ideya at impluwensya mula sa ibang bansa, lalo na ang Kristyanismo. Ang mga Hapon na lumabag sa batas na ito, ay papatawan ng mabigat na parusa. Parusang kamatayan, sa mga babalik mula sa ibang bansa. Hindi lamang pinagbawalan ang mga Hapon na umalis ng bansa, kundi pati na rin ang mga bumalik mula sa ibang bansa. Ang mga Hapon na bumalik sa Japan mula sa ibang bansa, ay papatawan ng parusang kamatayan. Layunin ng batas na ito, na pigilan ang pagpasok ng mga ideya at impluwensya, mula sa ibang bansa. Pagbabawal sa dayuhan, isa pang mahalagang nilalaman ng Edict ng 1635, ay ang pagbabawal sa mga dayuhan na makapasok sa Japan. Layunin ng batas na ito, na protektahan ang Japan, mula sa impluwensya ng mga dayuhan. Gayunpaman, may ilang mga dayuhan na pinayagang makapasok sa Japan, tulad ng mga piling Dutch at Chinese merchants. Paghihigpit sa Kristyanismo. Ang Kristyanismo, ay isa sa mga pangunahing target ng Edict ng 1635. Ang Tokugawa Shogunate, ay naniniwala, na ang Kristyanismo ay isang banta sa kanilang kapangyarihan. Kaya naman, ipinagbawal nila ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa Japan. Ang mga Kristiyano sa Japan, ay inusig at pinahirapan. Ang Edict of Shikoku, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Japan. Ito ay nagpakita ng determinasyon ng mga pinuno ng Japan, na protektahan ang kanilang bansa mula sa mga dayuhang impluwensya. Bagamat nagdulot ito ng katatagan at pag-unlad ng kulturang Hapones, nagdulot din ito ng pagkaantala sa teknolohiya. Ang pagbubukas ng Japan sa mundo noong ika-19 na siglo, ay nagdulot ng malaking pagbabago sa bansa. Ang panahon ng Edo, isang pagbabalik-tanaw sa epekto nito sa Japan. Ang panahon ng Edo, na tumagal mula 1603 hanggang 1868, ay isang mahalagang yugto, sa kasaysayan ng Japan. Sa ilalim ng pamumuno ng Tokugawa Shogunate, naranasan ng bansa ang kapayapaan, at katatagan, ngunit mayroon din itong mga limitasyon. Tingnan natin ang mga positibo at negatibong epekto ng panahong ito. Mga positibong epekto, pagpapanatili ng kultura at tradisyon. Sa panahon ng Edo, binigyang diin ang pagpapahalaga sa mga tradisyonal na sining at kultura ng Hapon. Napanatili ang mga kaugalian, seremonya, at iba pang mga pagpapahayag ng kultura. Panloob na kapayapaan, o Pax Tokugawa. Sa loob ng halos 250 taon, nagkaroon ng kapayapaan sa Japan. Ito ay nagbigay daan sa pag-unlad ng ekonomiya at kultura. Pag-usbong ng Edo culture. Umusbong ang mga sining tulad ng kabuki, isang uri ng teatro, ukiyo-e, mga woodblock print, haiku, maikling tula, at ang seremonya ng tsaa. Ang mga ito ay nagpayaman sa kultural na pamana ng Japan. Mga negatibong epekto, pagkakahiwalay sa modernong kaunlaran ng kanluran. Ipinatupad ng Tokugawa Shogunate, ang isang patakaran ng paghihiwalay, o Shikoku, na naglimite sa pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan. Ito ay nagresulta sa pagkahuli ng Japan sa mga modernong teknolohiya at ideya, mula sa kanluran. Limitadong kalakalan. Dahil sa patakaran ng paghihiwalay, limitado ang kalakalan sa ibang bansa. Ito ay nagpahirap sa pag-angkat ng mga kinakailangang produkto at teknolohiya. Pagtatapos ng Shikoku, pagbubukas ng Japan sa mundo. Ang Shikoku, o ang patakaran ng paghihiwalay ng Japan, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng bansa. Mula 1635 hanggang 1853, ipinagbawal ng Tokugawa Shogunate, ang pakikipag-ugnayan sa mga dayuhan, maliban sa limitadong kalakalan sa piling bansa. Ngunit, paano nagwakas ang panahong ito? Ang pananatili ng isolation, mula 1635 hanggang 1853. Sa loob ng mahigit 200 taon, nanatiling sarado ang Japan sa mundo. Layunin ng Shikoku, na protektahan ang kultura at lipunan ng Japan, mula sa mga dayuhang impluwensya, lalo na ang Kristyanismo. Ngunit, sa paglipas ng panahon, naging hadlang ito sa pag-unlad ng bansa. Ang pagdating ni Commodore Matthew Perry. Noong 1853,
dumating si Commodore Matthew Perry ng US Navy sa Japan. Sa pamamagitan ng lakas militar, sapilitang binuksan ni Perry ang Japan sa kalakalan, at pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Ito ay isang malaking pagbabago sa kasaysayan ng Japan. Simula ng Meiji Restoration, ang pagdating ni Perry, at ang pagtatapos ng Shikoku, ay nagbukas ng daan para sa Meiji Restoration. Noong 1868, ibinalik ang kapangyarihan sa emperador, at nagsimula ang modernisasyon ng Japan. Hinangad ng Meiji government, na matuto mula sa kanluran, at gawing moderno ang ekonomiya, militar, at lipunan ng Japan. Ang pagtatapos ng Shikoku, ay isang mahalagang punto sa kasaysayan ng Japan. Ito ay nagbukas ng daan, para sa modernisasyon, at pagiging isang pangunahing kapangyarihan sa mundo. Bagamat may mga hamon at pagsubok, ang Japan ay matagumpay na nakapag-adjust sa mga pagbabago, at nakamit ang malaking pag-unlad. Ang Edict of Shikoku, ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Japan, na nagpabago sa landas ng bansa. Sa pamamagitan ng paghihiwalay sa Japan mula sa mundo, ang Tokugawa Shogunate, ay naghangad na protektahan ang kultura at lipunan nito, ngunit ang patakarang ito, ay mayroon ding malalim na mga kahihinatnan. Ang pagpapatupad ng Edict of Shikoku, ay nagresulta sa higit sa 2 siglo ng pagkakabukod, na nagpapahintulot sa Japan, na bumuo ng isang natatanging kultura, nang walang labis na impluwensya sa ibang bansa. Ang pagkakabukod na ito, ay nagbigay daan sa pag-usbong ng mga sining, tulad ng ukiyo-e at haiku, pati na rin ang pagpapalakas ng mga tradisyonal na kaugalian at seremonya. Gayunpaman, ang Shikoku ay mayroon ding mga negatibong epekto. Ang limitadong pakikipag-ugnayan sa ibang bansa, ay nagresulta sa pagkahuli ng Japan sa teknolohiya at mga ideya mula sa kanluran. Nang pilitang buksan ni Commodore Perry ang Japan noong 1853, napagtanto ng bansa, na kailangan nitong mag-modernize, upang makipagsabayan sa ibang mga bansa. Sa paggunita ng Edict of Shikoku, mahalagang tandaan ang mga aral na natutunan mula sa kasaysayan. Ang pagpapanatili ng sariling identidad ay mahalaga, ngunit ang pagiging bukas sa mundo, at pag-angkop sa mga pagbabago, ay kinakailangan din para sa pag-unlad at paglago. Ang pamana ng Shikoku, ay patuloy na humuhubog sa Japan hanggang sa kasalukuyan, sa pagpapahalaga nito sa tradisyon at kultura, at sa kakayahan nitong umangkop sa mga pagbabago sa mundo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.